King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1264. Ang ninth god ay God Lord, mangyaring tanggapin ang serbisyo ng Blood Flame Kilin race. Ang madilim na pulang kilin na ilang lipa ang layo kay Zhao Feng ay ibinaba ang katawan nito at magalang na nagsalita. Patriarch. Lahat ng Blood Flame Kilin ay natulala at hindi nakapagsalita. Ang hindi mabilang na mga sinaunang hayop sa paligid ni Zhao Feng ay natigilan din, at ang kanilang mga mata ay agad na naging masigasig habang nakatingin kay Zhao Feng. Kahit ang Blood Flame Kilin race ay gustong pagsilbihan ang kanilang amo. Gaano kalakas ang kanilang Panginoon? Mas nagkaroon na sila ngayon ng higit na pananalig kay Zhao Feng. Maging ang mga sinaunang halimaw na hindi ginamit ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal ay nagsimulang ituring siya ng may matinding paggalang, hindi nang ahas na magpakita ng kahit kay titing na pahiwatig ng paghihimagsik. Sino lang siya? Gumugulong pa rin ang isip ni Little Ling dahil sa pagkabigla, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa makinang na mga ilaw. Si Zhao Feng ay isang taong kakarating lang sa antas ng Ancient God habang ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay nakatayo sa tuktok ng Ancient Gods. Ngunit sa sandaling ito, ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay tila nagmamakaawa kay Zhao Feng na tanggapin ang serbisyo ng kanyang lahi. Nakatuon ang lahat kay Zhao Feng. Senior, baka nagkamali ka. Pagkaraan ng mahabang panahon, walang magawang nagtanong si Zhao Feng. Ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay isang rurok na Ancient God. Sa isang direktang labanan, si Zhao Feng ay walang pagkakataong manalo. Natagpuan ni Zhao Feng na kakaiba para sa ekspertong ito na tretuhin siya ng may ganoong paggalang. Patriarch, isa lang siyang Ancient God. Hindi naman masama ang lakas niya, pero wala siyang karapatang maging kakampi natin. Paano mo nagawa ito? Ang kilin na may sira na sungay ay nagsimulang magsalita sa sandaling siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang iba pang miyembro ng Blood Flame Kilin Race ay tumanggo lahat bilang pagsang-ayon. Tumahimik ka. Galit na sumigaw ang Blood Flame Kilin Race Patriarch. Ang enerhiya sa malapit ay nabuo sa isang napakalaking pulang bagyo na bumalot sa lugar. Lahat ng Blood Flame Kilin ay agad na itinikom ang kanilang mga bibig at tumayo ng tuwid. Isa kang may-ari ng God Eye. Darating ang araw na magiging God Eye ruler ka na maghahari sa mundo bilang Diyos. Mataimtim na sinabi ng maitim na pula na si Kilin. Lahat ng sinaunang hayop ay nakadama ng paggalang sa kanilang mga puso. Isang God Eye ruler. Ang mga salitang ito ay inukit sa kanilang mga puso. Kinakatawan nila ang isang ganap na lakas na naghari sa isang mundo, ang pinakamalakas na pag-iral sa universo. Talaga bang mag-mature ang taong ito sa ganoong uri ng eksperto? Ang mga mata ni Iron Fire ay kumikinang sa matalim na liwanag habang sinusuri niya si Zhao Feng. Ngunit ang kanyang mata ay hindi isa sa 8 Great God Eyes. Ang tanong na ito ay biglang sumulpot sa isipan ni Iron Fire. Sa kanyang pakikipaglaban kay Zhao Feng, naranasan niya ang hindi maisip na kapangyarihan ng God Eye ni Zhao Feng, ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi pag-aari ng sino man sa 8 Great God Eyes. Ang tanong na ito ay lumitaw din sa isipan ng iba. Alam nilang lahat ang kaunti tungkol sa mga kakayahan ng 8 Great God Eyes, ngunit ang mga kakayahan ng mga mata ni Zhao Feng ay tila hindi pag-aari ng sino man sa kanila. Maaari ba itong isang ninth God Eye? Ispekulasyon ko na ang God Eye kamahalan ay dapat na ang ninth God Eye. Mataimtim na sinabi ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Ang ninth God Eye. Nanginginig ang isip ng lahat. Noon pa man ay maraming mga teorya tungkol sa ninth God Eye sa universo, ngunit wala sa mga ito ang napatunayan, ni hindi nagpakita ang ninth God Eye. Imposible. Paano naging ninth God Eye ang batang ito? Ang kilin na may sirang sungay ay agad na tinanggihan ang paniwala na ito. Mula nang lumitaw ang 8 Great God Eyes, hindi mabilang na mga eksperto sa universo ang nag-isip tungkol sa ninth God Eye. Ngunit kahit na matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang ninth God Eye ay hindi kailanman nagpakita. Dahil dito, mas maraming tao ang nag-iisip na ang ninth God Eye ay sadyang wala. Ang ninth God Eye, ha? Mahinang ungol ni Zhao Feng. Kahit siya ay hindi malinaw sa puntong ito. Paano mo ako naramdaman? Biglang tanong ni Zhao Feng. Naramdaman niya na ang layunin ng Blood Flame Kilin Race Patriarch ay hanapin siya. Paanong na-detect nitong si Kilin ang kanyang God Eye?
Noong nakaraan, naramdaman ko ang pagbabago sa mundo, nakakaibang gumagalaw ang origin energy ng dimensyong ito. Ang madilim na pulang kilin ay diretsyong nagsimulang magpaliwanag. Sa nangyari, may napansin ang madilim na pulang kilin na kakaiba nang magsimulang kumilos ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa panahon ng kanyang tagumpay sa Ancient Dream Realm. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap batay sa reaksyong ito na naramdaman niya, ngunit nang malapit na niyang hanapin si Zhao Feng, natapos ni Zhao Feng ang kanyang pambihirang tagumpay at umalis sa Ancient Dream Realm. Kaya, ginamit ng maitim na pulang kilin ang mga miyembro ng kanyang lahi para gumawa ng gulo sa rehiyon para pilitin si Zhao Feng na palabasin. Matapos mahanap si Zhao Feng, kinumpirma ng madilim na pulang kilin ang kanyang mga haka-haka sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Iron Fire kay Zhao Feng. Bilang karagdagan, pinalaki niya ang lakas ng Iron Fire sa pagtatangkang pilitin si Zhao Feng na gamitin ang mga kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Sa huli, nakarating siya sa matatag na conclusion na si Zhao Feng ay nagtataglay ng isang God Eye. Patawarin mo ako sa paggamit ng hindi makatwirang paraan na ito. Humihingi ng paumanhin ang maitim na pula na si Kilin. Ang mga tao ng Blood Flame Kilin race ay nagyelo pa rin habang sinusubukan ng kanilang isipan na tunawin ang lahat ng kanilang naririnig. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit inutusan sila ng kanilang patriyarka na pumunta rito at sugpuin ang mga sinaunang hayop. Ito ay upang pilitin si Zhao Feng. Ngunit bakit sigurado ang kanilang patriarch na ang kakayahan ng God Eye ni Zhao Feng ay ang kakayahan ng Ninth God Eye? Si Zhao Feng ay napaka-curious din na marinig ang sagot sa tanong na ito. Mahirap para sa isang God Eye na maging mature, at maaaring makatagpo ang isang tao ng maraming malalakas na kalaban sa proseso. Ang Blood Flame Kilin race ay handang maglingkod sa God Lord. Matapos magbigay ng kanyang paliwanag, ang maitim na pulang si Kilin ay muli nang may paggalang na gumawa ng kanyang panukala. Likas na nais akong tanggapin silang lahat, pero ikaw ay masyadong delikado. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang Blood Flame Kilin race ay isang pick 4-star faction at least. Masyadong handang tanggapin ni Zhao Feng ang gayong mga tagapaglingkod. Gayunpaman, ang Blood Flame Kilin race patriarch ay napakalakas. Hindi makatitiyak si Zhao Feng na wala siyang binabalak. Kaya naman, hindi siya mapakali nang may ganoong tao sa kanyang tabi. Handa akong pumirma ng isang panunumpa sa dugo kasama ng kamahalan. Ang madilim na pulang kilin ay tila inaasahan ang tugon na iyon. Patriarch, paano mo magagawa? Ang Blood Flame Killens ay natulala. Nais ng kanilang patriyarka na pumirma ng isang panunumpa sa dugo kasama ang napakaliit na kabataang ito. Kung ang kabataang ito ay talagang may hawak ng Ninth God Eye, wala silang pagtutol, ngunit ang Ninth God Eye ay isang bagay ng malabong alamat at tsismis. Paano sila maniniwala sa ganoong bagay? Ang iyong mga tao ay tila hindi nasisiyahan. Ito rin ang nagpapagulo sa akin. Nilaybot ng tingin ni Zhao Feng ang Blood Flame Killens. Ikaw. Ang Blood Flame Killens ay nagalit lahat, ngunit ang kanilang takot at paggalang sa kanilang patriarch ay nangangahulugan na hindi sila nang ahas na kumilos sa kanilang galit. Kung payag ang kamahalan, maaari mong turuan ang mga tao ng aking lahi. Sila ay lubos na makumbinsi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong kamahalan. Payo ng Dark Red na si Kilin. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Blood Flame Kilin race ay isang pick 4-star faction. Bukod sa rank 7 ancient gods tulad ng Iron Fire, mayroon talagang rank 8 at kahit rank 9 ancient gods. Inaasahan ba ng maitim na pulang kilin na ito na matalo siya sa rank 8 at rank 9 ancient gods? Ang Blood Flame Kilin race patriarch ay malinaw na nagtitiwala na makukumbansi ni Zhao Feng ang mga tao sa kanyang lahi. Sige. Nagpa siya si Zhao Feng na sumangayon. Gusto niyang makita kung ano ang binabalak nitong Dark Red Kilin. Ang lahat ng Blood Flame Kilin na naruroon ay agad na nakaka-relax. Hanggat matatalo ng isa sa kanila si Zhao Feng, ang kanilang patriarch ay hindi pumipirma ng isang panunumpa ng dugo sa kabataang ito. Kapag dumating na ang mga tunay na eksperto sa karera, siguradong matatalo ang batang ito. Marahas na sabi ng Kilin na may sirang sungay sa kanyang isipan. Ang Blood Flame Killens na naruroon ay maliit na bahagi lamang ng kanilang lahi.
Mayroon silang iba pang mga miyembro ng lahi sa ibang mga lugar na inatasan ng parehong misyon tulad ng kanilang sarili, at ang iba ay bumalik sa bahay. Kamahalan, maghintay ng ilang sandali. Malapit nang dumating ang mga kalahi ko. Ngumiti ang Blood Flame Kilin Race Patriarch. Nagpa siya ang magkabilang panig na maghintay sa rehiyong ito. Ang panig ni Zhao Fang ay napanatili ang isang malaking distansya sa Blood Flame Kilin Race. Ang lahi na ito ay masyadong malakas, kaya kung sila ay masyadong malapit, ang mga puwersa ni Zhao Fang ay hindi makakaramdam ng ligtas. Kamahalan, kung tama ang aking paghatol, ang kapangyarihan ng iyong God Eye ay maaaring kontrolin ang lakas ng mundong ito. Sa sandaling ito, ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay nagmensahe kay Zhao Fang. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay tila may matalinong panlilinlang sa kanyang manggas. Tama. Direktang sabi ni Zhao Fang. Habang patuloy na nagising ang kanyang God Eye, lumawak ang kanyang kontrol sa mundong ito. Ang bawat God Eye ay namamahala sa isang uri ng lakas. Bagamat hindi ko alam kung aling lakas ang pinamumunuan ng kamahalan, nasaksihan ko ang kontrol ng kamahalan sa kapangyarihan ng mundong ito. Ni hindi ko kayang kontrolin ang lakas ng mundong ito ng ganoon. Dahan-daw ang paliwanag ng Blood Flame Kilin Race. Maingat na nakinig si Zhao Fang. Ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay higit na alam kaysa sa kanya. Maaaring subukan ng kamahalan na gamitin ang enerhiya ng God Eye Origin upang kontrolin ang mundong ito. Iminungkahi ng Blood Flame Kilin Race Patriarch ang kanyang ideya. Siguro ganyan yan. Si Zhao Fang ay nahulog sa isang mapagnilay-nilay na mood pagkatapos niyang makinig. Bago gumising ang kanyang God Eye, ginamit niya ang enerhiya ng God Eye Origin para isara ang dimensyong ito at paalisan ang mga kababalaghan ng Ancient Desolate Realm of Gods. Pagkatapos ng paggising, ang isip ni Zhao Fang ay maaaring sumanib sa Ancient Dream Realm, na nagbigay sa kanya ng maraming kakayahan. Bilang resulta, hindi pa niya sinubukang gamitin ang enerhiya ng God Eye Origin. Zhao Fang, tiyak na magkakaroon ng mga problema sa Blood Flame Kilin Race. Magpapadala sila ng Rank 8 at Rank 9 Ancient Gods. Nag-aalalang sabi ni Little Ling. Paano matatalo ni Zhao Fang ang Rank 9 Ancient Gods? Medyo nag-aalinlangan din siya tungkol sa pagkakaroon ni Zhao Fang ng 9th God Eye. Umalis ka muna. Kung ang sitwasyon ay mukhang hindi ka panipaniwala, mayroon akong paraan upang makatakas ng ligtas. Naghahanda si Zhao Fang na subukan ang ideya ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Buzz. Isang panaginip na ulap ang lumipad sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Naghalo ang isip ni Zhao Fang sa inner hiya ng God Eye Origin at sumanib sa mundo. Boom! Sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa radius na ilang daang libong li ay nakadama ng hindi pa nagagawang presyon mula sa mundo. Pakiramdam nito ay ang mundo mismo ay may sariling isip, ang bawat pag-iisip ay kayang mangibabaw sa lupaing ito at magpasya kung sila ay nabuhay o namatay. Ito. Anong nangyayari? Ang lahat ng Blood Flame Kilin ay nanginginig habang natatakot nilang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Bigla nilang naramdaman na may isang supreme expert na nakatingin sa kanila. Napakalaki ng pressure mula sa mundo. Ang sinaunang origin energy, ang Heaven Earth Yuan Qi, at lahat ng iba pang uri ng enerhiya sa mundong ito ay tila nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Supreme Master na ito. Iba talaga. Napangiti ang mga labi ni Zhao Fang. Swish! Ang isip ni Zhao Fang at ang enerhiya ng God Eye Origin ay bumalik sa kanyang katawan. Gaya ng inaasahan, kayang kontrolin ng enerhiya ng God Eye Origin ng taong ito ang dimensyong ito. Ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay kumislap ang mga mata. King of Gods, Kabanata 1265. Upang paglangkuran ang kamahalan. Ano ang nangyayari? Lahat ng mga eksperto ng Blood Flame Kilin Race ay tumindig sa pagkabalisa. Gayunpaman, ang kanilang patriarch ay lumitaw na hindi nababagabag, na naging sanhi ng kanilang pag-aalala na unti-unting nawala. Patriarch, ngayon lang. Ang kilin na may sira na sungay ay naghandang magtanong. Hindi na kailangang mag-alala. Agad siyang pinutol ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Sa kabilang dulo, ang ilan sa mga mas nakakaunawang sinaunang hayop sa paligid ni Zhao Fang ay nakapansin ng malalakas na alon ng enerhiya na nagmumula sa kanya ilang sandali ang nakalipas.
Anong nangyayari? Dahil ba sa kanya ang kakaibang sensasyon na iyon sa mundo? Ibinaling ni Little Ling ang kanyang natulala na mga mata kay Zhao Fang. Iginawad ba ng Ninth God Eye ang kakayahang ito kay Zhao Fang? Siya ba talaga ang may-ari ng Ninth God Eye? Kung kontrolin ko ang Ancient Dream Realm gamit ang pamamaraang ito, kahit isang rank 8 Ancient God ay hindi makakapantay sa akin. Si Zhao Fang ay medyo masaya sa loob. Ngunit sa huli, ito ay isang kalamangan lamang na taglay niya sa Ancient Dream Realm. Nagpatuloy siya sa pagpapatatag ng kanyang lakas at pagsasaliksik sa kakayahan ng kanyang God Eye. Samantala, dumarami ang mga miyembro ng Blood Flame Killing Race. Makalipas ang isang buwan, natipon na ang lahat ng Blood Flame Killing Race. Kamahalan, maaari na tayong magsimula ngayon. Tumawag ang Blood Flame Killing Race Patriarch. Swish. Lumilipad na si Zhao Fang, bagamat napanatili pa rin niya ang isang itinakdang distansya sa pagitan niya at ng Blood Flame Killing Race. Sinuri ng mga miyembro ng Blood Flame Killing Race si Zhao Fang at nakipag-chat sa isa't isa, nagniningning ang kanilang mga mata sa pagkagulat, pangaalipusta. Tingnan ko kung ikaw ba talaga ang may-ari ng isang God Eye. Isang mabangis na mukha na pulang kilin ang lumabas mula sa Blood Flame Killing Race. Rank 8 Ancient God. Napasigaw si Little Ling sa alarma. Tinalo ni Zhao Fang ang Iron Fire, na may lakas ng isang rank 8. Gayunpaman, ang Iron Fire ay lihim na tinulungan ng Patriarch, at ang kanyang lakas ay pansamantala lamang sa rank 8. Sa lahat ng iba pang aspeto, siya pa rin ang rank 7, kaya imposibleng ikumpara siya sa isang tunay na rank 8 Ancient God. Ewo. Ang pulang kilin ay napaungol sa langit habang pinapagana niya ang kanyang bloodline. Ang isang iskarlata na apoy ay umusbong at nagsimulang umikot na parang buhawi ng apoy. Dahil gusto mong maranasan ito, hahayaan kitang maranasan. Ang pilak na buhok ni Zhao Fang ay nagsimulang gumalaw sa sarili nitong habang ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang kumislap na may kakaibang ningning. Buzz. Isang malabo na kinang ang bumungad sa kanyang kaliwang mata. Ang bahagi ng soul intent ni Zhao Fang ay nagdadala ng ilang enerhiya ng God Eye origin at sumanib sa mundo. Agad na naramdaman ni Zhao Fang na ang bahaging ito ng mundo ay naging kanyang katawan. Sa isang pag-iisip, bumaba ang isang pinakamataas na presyon. Ang napakalaking kapangyarihan ng mundo ay bumagsak sa Red Flame Kilin. Hiss. Ang nagngangalit na apoy sa kanyang katawan ay tila nakatagpo ng karagatan, at ang kanyang kapangyarihan ay bumaba habang ang kanyang apoy ay lumalabo. Ito. Anong nangyayari? Natigilan si Flame Kilin. Ang lakas na nakuha niya sa pag-activate ng kanyang bloodline ay halos agad na napigilan. Ang kanyang kasalukuyang antas ng lakas ay mas mahina kaysa bago niya na-activate ang kanyang bloodline. Kaya siya ang may pananagutan sa kakaibang aktibidad na iyon. Ang ilan sa mga Blood Flame Killers ay agad na naunawaan kung ano ang nangyayari at naglabas ng kanilang mga conclusion. Lahat sila ay orihinal na naniniwala na ito ay dahil ang ilang pinakamataas na dalubhasa na katulad ng kanilang Patriarch ay malapit nang bumaba, ngunit ngayon. Ito ang origin energy ng mundo. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay bumulong sa gulat. Habang nakatingin siya kay Zhao Fang, ang kanyang mga mata ay agad na nasa sabik. Isa ka lang rank 7 Ancient God. Kahit na pinigilan ang lakas ko, hindi ka pa rin makakalaban sa akin. Ang Red Flame Kilin ay walang kabuluhang umungal. Boom! Nag-transform siya sa isang nakakapasong bola ng apoy na bumaril kay Zhao Fang. Ganoon ba? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa hangin. Kaboom! Ang bahagi ng kanyang kaluluwa na sumanib sa mundo ay nagpakawala ng enerhiya na nagkulong sa espasyo sa paligid ng Red Flame Kilin. Ang Red Flame Kilin na ito ay nagpaplanong gumamit ng space intent nang matuklasan niyang hindi niya kayang gawin iyon. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay tila spatially restricted, na nagreresulta sa kanyang paggalaw ng mas mabagal. Swish! Isang spatial blur ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Pagkatapos ay nawala siya, muling lumitaw sa likod mismo ng Red Flame Kilin. Heaven Engulfing Palm. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang space intent. Sa sandaling ito, ang kanyang space intent ay hindi lamang pinalakas ng space-time robe, kundi ng spatial energy ng Ancient Dream Realm din. Isang illusory palm ang lumitaw at pagkatapos ay nawala.
Boom! Bang! Nang muling lumitaw ang palad, ito ay nasa harap mismo ng Red Flame Kilin, na dumudurog sa kanyang katawan. Arg! Ang Red Flame na si Kilin ay sumigaw habang siya ay binagsak sa lupa. Kahit na ang kanyang Blood Flame Kilin na katawan at ang lakas ng isang Rank 8 Ancient God, hindi pa rin niya natiis ang kapangyarihan ng palad na ito. Ngunit hindi siya papayag ng ganoon kadali. Boom! Bang! Isang unos ng apoy ang sumabog mula sa lupa habang sinisingil ng Red Flame Kilin si Zhao Fang. Blazing Sun Flame. Ginamit ng Red Flame Kilin ang kanyang Supreme Bloodline Technique, at isang nakakapasong pulang ilaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nilamon ng apoy na ito ang lahat ng nasa daan nito. Ang init na inilabas nito ay sapat na upang mapaso ang marami sa mga sinaunang hayop sa radius na 10,000 li. God-Eye Disintegration. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay dahan-daang nabuhay, na nagpakawala ng ripple ng eye intent kasama ng isang panaginip na maraming kulay na liwanag. Whoosh! Habang ang pulang glow ay bumaril kay Zhao Fang, nagsimula itong mawala. Para sa mga tagalabas, tila ang lugar sa paligid ng Zhao Fang ay isang ipinagbabawal na sona na magiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng enerhiya sa labas. Whoosh! Whoosh! Ginamit ni Zhao Fang ang Spatial Blink para gawing imposible para sa Red Flame Kilin na mahulaan kung saan siya lalabas at aatake. God-Eye Duplication, Blazing Sun Flame. Si Zhao Fang ay hindi masyadong lumapit sa Red Flame Kilin bago gamitin ang God-Eye Duplication. Buzz! Sa isang malakas na alon ng eye intent, isang panaginip na ambon ang lumabas sa kanyang kaliwang mata. Biglang sumilay ang nakakapasong pulang ilaw mula sa ambon. Ito ang aking ultimate technique. Ang Red Flame Kilin ay natigilan sa sukdulan. Ito ang kapangyarihan ng kanyang God-Eye. Sa di kalayuan, labis ding nabigla ang Iron Fire. Bilang isang manonood ngayon, muli niyang nasaksihan ang hindi maisip na kakayahan ni Zhao Fang. Kahit na ang Iron Fire ay hindi napagtanto na kinilala na niya si Zhao Fang bilang may hawak ng 9th God-Eye. Boom! Bang! Ang nagbabagang pulang apoy ay tumpak na tumama sa Red Flame Kilin. Matapos dumaong ang pag-ataking ito, nag-follow up si Zhao Fang ng ilang mga diskarte sa linya ng dugo ng soul. Arg! Ang Red Flame Kilin ay malungkot na sumigaw sa gitna ng isang itim na hukay ng apoy. Ang pisikal at espiritual na pag-atake kasama ng panggigipit at pagtanggi ng mundo ay ganap na nag-alis sa kanya ng kakayahang lumaban. Natalo. Ang lahat ng Blood Flame Kilin ay natulala. Kung hindi nila ito nakita para sa kanilang sarili, hindi sila kailanman maniniwala na ang isang Rank 7 Ancient God ay magagawang madaling talunin ang isang Rank 8 Ancient God Blood Flame Kilin. Labanan mo ako. Sa isang Escarlata na ulap, isang Ancient God na may pinakamataas na Rank 8 ang gustong makipaglaban kay Zhao Fang upang hugasan ang kahihiyan ng Blood Flame Kilin race. Malamig na sumangot si Zhao Fang, at ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng malakas na alon ng eye intent. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging ordinaryong itim na mata, ngunit isang napakalaking pilak na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan. Ang pilak na mata na ito ay lubos na napakalaki at mayroong maraming iba't ibang kulay na dumadaloy sa loob nito. Ito ay malamig at walang kabuluhan, na para bang kinakatawan nito ang kapangyarihan ng langit na tumitingin sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Boom! Ang malapilak na mata ay biglang nagsimulang lumiko. Ang tanawing ito ay nagdulot ng takot sa puso ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa ibaba. Ang mata na ito ay sadyang napakalaki. Kung ang mata na ito ay pag-aari ng ilang nilalang, mahirap isipin kung gaano kalaki ang nilalang na ito. Sa huli, ang pilak na mata na ito ay nakalock sa Blood Flame Kilin na naghahanda para makipaglaban. Boom! Ang walang hanggan na kamahalan ng mundo na sinamahan ng walang hugis na mental na enerhiya ay bumaba sa Kilin. Ito ay agad na naramdaman ng Blood Flame Kilin na parang bumabagsak ang langit. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang sinusubukan niyang labanan ang lakas ng langit, ngunit ang lakas ng pag-iisip na iyon ay nagpang-inag sa kanyang kaluluwa sa takot. Ang Blood Flame Kilin sa paligid niya ay nahuli din sa invisible pressure na ito. Tumangala sila sa langit, isang pakiramdam ng kawalang halaga at kawalan ng kakayahan sa kanilang mga puso.
Ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay tumangala din sa napakalaking Divine Silver Eye na iyon na nakakubli sa kalangitan, ang kanyang pagkabigla ay hindi maipaliwanag. God Lord. Biglang nagsalita ang Blood Flame Kilin Race Patriarch. Ang iba pang miyembro ng Blood Flame Kilin Race ay nanginginig sa pisikal at mental. God Lord. Isa pang Blood Flame Kilin ang tumawag. God Lord. God Lord. Parami ng parami ang Blood Flame Killens na dumadagdag sa iyak. Ang kanilang pagsamba na tinig ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Sa kabilang dulo, ang mga sinaunang hayop na naglilingkod kay Zhao Fang ay nagsimula ring tame time na sumigaw. God Lord. Sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang para sa milyon-milyong li sa paligid ay itinaas ang kanilang mga ulo hanggang sa pilak na mata sa kalangitan. Habang ang mga sigaw ng God Lord ay yumanig sa langit, dinagdagan din nila ang kanilang mga iyak sa halo. Sa kalangitan, inilagay ni Zhao Fang ang karamihan sa kanyang isip sa napakalaking Eye of Heaven na iyon. Hindi niya akalain na ang Eye of Heaven ay magiging ganito kapag ginamit sa enerhiya ng God Eye Origin. Sa sandaling ito, hindi kapani-pani walang malayo ang kanyang nakikita, at habang nakatingin siya sa mundo, naririnig niya ang hindi mabilang na mga nilalang na sumasamba sa kanya. Labis din siyang nabigla sa lahat ng ito. Para siyang tunay na naging God Lord na naghari sa lahat sa lupaing ito. Hindi maganda. Ang aking God Eye energy ay mabilis na nababawasan. Isang alon ng pagkapagod ang dumaan sa kaluluwa ni Zhao Fang. Swoosh! Nawala ang napakalaking Silver Eye. Bumalik sa katahimikan ang mundo. Nabawi ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang kulay pilak nitong kinang. Nakakakonsumo ng marami. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang kaliwang mata ay hindi na kayang gumamit ng anumang origin energy. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang enerhiyang ito sa kanyang labanan at pagkatapos ay noong ginamit niya ang Eye of Heaven na iyon, kaya mas mabilis na naubos ang enerhiya ng origin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang na may kakaibang nangyayari. Lahat ng miyembro ng Blood Flame Kilin Race ay ibinaba ang kanilang mga ulo habang ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay dahan-daang humakbang pasulong. God Lord, mangyaring payagan ang aking lahi na maglingkod sa kamahalan. King of Gods, Kabanata 1266. Napanood. Sa Blood Flame Kilin Race na handang maglingkod kay Zhao Fang, gumawa si Zhao Fang ng isang blood contract sa Blood Flame Kilin Race Patriarch. Ang mga nilalaman ng kontrata ay simple. Susundin ng Blood Flame Kilin Race ang mga utos ni Zhao Fang at hindi siya aatake. Katulad nito, hindi sinasadya ni Zhao Fang na saktan ang Blood Flame Kilin Race. Di nagtagal, lumipat si Zhao Fang at ang maraming sinaunang hayop sa ilalim ng kanyang pamumuno sa teritoryo ng Blood Flame Kilin Race. Ang Blood Flame Kilin Race ay isang Pick 4-star faction at sinakop ang isang malaking rehiyon sa gitna ng Ancient Dream Realm. Ang lugar na ito ay may mas maraming mapagkukunan kaysa sa panlabas na gilid. Ngayon, ang teritoryo ng Blood Flame Kilin Race ay naging pangunahing base ni Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Sa hinaharap, maaaring gamitin ni Zhao Wan ang kapangyarihan ng Blood Flame Kilin Race upang palawakin at anihin ang maraming beses na mas maraming mapagkukunan kaysa dati. Panahon na para umalis ako. Nanatili si Zhao Fang sa Blood Flame Kilin Race ng ilang araw lamang. Ang mga diskarte at kasanayan ng Blood Flame Kilin Race ay para sa bloodline ng Blood Flame Kilin. Bagamat si Zhao Fang ay may bloodline ng Ancient Blood Devil Son, ang epekto ng pagsasanay sa mga diskarteng ito ay hindi maihahambing sa kapag nilinang sila ng Blood Flame Killens. Para sa mga diskarte, natural na kailangang piliin ng isa ang mga pinakaangkop sa sarili, at ang mga may pinakamataas na kalidad. Sa sandaling ang isa ay nagsimulang maglinang ng isang pamamaraan, ang pagpapalit sa isa pa sa kalagitnaan ay lubhang mahirap. Kaya, mas pinili ni Zhao Fang na gumugol ng kaunting oras sa paghahanap ng pamamaraan na angkop para sa kanya. Bago umalis, namasyal si Zhao Fang sa Blood Flame Kilin Race at kinuha ang ilang mahalagang mapagkukunan na kailangan niya. Kapag wala ako, ang Blood Flame Kilin Race ay hindi maaaring ganap na sumunod kay Zhao Wan. Biglang may napagtanto si Zhao Fang. Nirerespeto lang siya ng Blood Flame Kilin Race dahil sa kanyang God Eye. Bagamat si Zhao Wan ay may Eye of Myriad Forms, hindi siya aktwal na inapo ng bloodline. Bukod dito, mas mahina rin siya sa mga tuntunin ng lakas.
Sa huli, nagpasya si Zhao Feng na pasukin si Zhao Wan sa Heavenly Divine Realm. Sa orihinal, si Zhao Wan ay may sapat na potensyal at talento upang patuloy na mag-ipon ng enerhiya, ngunit wala nang dapat gawin ngayon. Kung si Zhao Wan ay hindi makakasabay sa lakas, hindi siya magiging lubhang kapaki-pakinabang. Pupunta ako sa Five Elements Palace. Isang limang kulay na kristal na globo ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng, kung saan tahimik na nakahiga ang isang nakasisilaw at palamuting palasyo. Swish! Sa isang pag-iisip, pumasok si Zhao Feng sa palasyo. Zhao Feng. May nakapansin kaagad sa sandaling lumitaw si Zhao Feng sa Five Elements Palace. Ang mga quasi-gods at true gods na nakakulong dito ay lahat ay may matataas na katayuan sa kanilang sariling mga paksayon. Hindi sila madaling yumuko kay Zhao Feng. Bukod dito, ilang dekada pa lang silang nakakulong, na panandalian lang sa kanilang pananaw. Bilang karagdagan, ang Heaven Earth Yuan Qi at ang Intent Energy sa loob ng Five Elements Palace ay sobrang siksik. Ito ay isang lugar kung saan ang Five Elements God Lord ay naghiwalay sa kanyang sarili, at nag-iwan pa siya ng malalim na kasanayan sa pakikipaglaban sa loob. Ito ay isang perpektong lugar para sa paglilinang. Bagamat sila ay nakakulong dito, ginugugol nila ang bawat sandali sa paglilinang upang sila ay lumakas at makalaya mula kay Zhao Feng. I activate ang array. Isang rank 5 True God ang sumigaw. Kaboom! Ang isang komplikadong maraming kulay na hanay ay agad na lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng. Kasabay nito, ang malalakas na ripples of intent ay nagtagpo sa lahat ng direksyon upang i-lock si Zhao Feng sa loob ng 4 na 5 kulay na pader. Atake. Halos 80 eksperto ang agad na gumamit ng kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan at lihim na pamamaraan. Boom! Ang malalakas na alon ng divine power ay napuno ng hangin habang ang mga pag-atake ay dumaan sa selyo ng hanay at bumaba kay Zhao Feng. Matigas pa rin ang ulo. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang tumawa sa puwersang ipinakalat laban sa kanya. Masasabi ni Zhao Feng na ang lahat ng mga taong ito ay naging mas malakas. Halimbawa, malamang na mas malakas na ngayon ang quasi-god Zifeng ng Violet Nighthawk kaysa sa pinakamalakas na quasi-god ng spiritual race. Swish! Isang maitim na silver na robe ang nakatikip sa katawan ni Zhao Feng. Ipinalibot niya ang kanyang divine power at space intent para i-activate ang kapangyarihan ng space-time robe. Spatial barrier. Lumitaw ang mga kumikislap na spatial na imahe sa paligid niya. Habang ang mga pag-atake ng divine power ay tumama sa mga spatial na imaheng ito, ang kanilang kapangyarihan ay lubhang nabawasan, na para bang sila ay ipinadala sa ibang dimensyon. Sa huli, lahat ng pag-atake ay nawala bago pa man nila mahawakan si Zhao Feng. Kasabay nito, ang malakas na enerhiya ay lumabas mula kay Zhao Feng. Ang lahat ng mga dalubhasa ay agad na nakaramdam ng matinding presyon. Paano ito nangyari? Ang enerhiya na ito ay Rank 7 Ancient God. Isang peak Rank 5 True God ang bumulaga sa takot at kaba. Imposible, imposible. Siguradong ginagamit niya ang kapangyarihan ng palasyo para gayahin ang enerhiya ng isang Ancient God. Ang quasi-god Zifeng ay umiling sa lubos na kawalang paniwala. Ang huling pagpunta ni Zhao Feng dito ay kalahating taon pa lang ang nakalipas, at siya ay isang quasi-god pa lang noon. Kahit na ang isang quasi-god ay naging isang true god, hindi nila maaaring linangin ang rank 7 ancient god sa napakaikling panahon. Walang sino man sa kanila ang makapag-isip na si Zhao Feng ay direktang nakamit ang ranggo ng ancient god. Sinadya kong hayaan kayong lahat na manatili dito upang tamasahin ang napakahusay na mapagkukunan ng paglilinang dito, ngunit tila walang sino man sa inyo ang nakagawa ng malaking pag-unlad. Napabuntong hininga si Zhao Feng, hindi pinansin ang kanilang pagkabigla. Sa totoo lang, ganap na kayang aisil ni Zhao Feng ang mga taong ito sa isang zone ng palasyo at pigilan silang gamitin ang cultivation resources ng lugar na ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Zhao Feng, sa halip ay pinahintulutan ang mga taong ito na lumakas. Ang unang dahilan ay dahil hindi nag-aalala si Zhao Feng tungkol sa posibilidad na makatakas. Ang pangalawang dahilan ay ang plano ni Zhao Feng na gamitin ang mga taong ito, kaya umaasa siya na ang kanilang lakas ay patuloy na umakyat. Boom! Bang! Habang humakbang pasulong si Zhao Feng, binasag niya ang espesyal na hanay na tumatak sa kanya.
Ako ngayon ay isang ancient god. Kapag ang lakas ko ay umabot sa isang tiyak na antas, wala ka ng karapatang maging alipin ko. Biglang naging malamig ang boses ni Zhao Fang, na tumusok sa kanilang mga puso na parang napakalamig na karayom. Ang bilis ng cultivation ni Zhao Fang ay sadyang hindi kapanipaniwala. Isa na siyang rank 7 ancient god, higit sa lahat ng taong naruroon. Sino ang makakapaghula kung anong antas na lang si Zhao Fang kapag nagpakita siya sa susunod? Whoosh! Ang mga intent crystal ay humiwalay sa mga dingding at lumutang sa kamay ni Zhao Fang. Sa antas ng ancient god, wala nang gamit si Zhao Fang para sa ordinaryong intent crystals. Tanging ang mga high-level na intent crystal ang may anumang silbi sa isang ancient god. Sa kabutihang palad, ang 5 kulay na palasyong ito ay mayroong napakaraming mga intent crystals. Sa pagkakataong ito, kumuha si Zhao Fang ng napakaraming intent crystal na talagang nakakaapekto ito sa operasyon ng Five Elements Palace. Gayunpaman, si Zhao Fang ay isa ng ancient god, kaya hindi siya nag-aalala na baka makatakas ang mga taong ito. Pagkatapos kunin ang intent crystals, lumipat si Zhao Fang sa cultivation hall. Nakatuon ang kanyang tingin sa 3 mural. Gamit ang kanyang kontrol sa Five Elements Palace, inalis ni Zhao Fang ang mga diskarte at kasanayan sa 3 mural. Habang naghahanda si Zhao Fang na umalis. Zhao Fang, tahan na. Isang nag-aalanggan na boses ang tumawag kay Zhao Fang na huminto. Handa akong maging alipin mo. Ang tagapagsalita ay isang ordinaryong quasi-god. Medyo mahina na ang pagkatao niya at hindi na nakayanan ang ganitong klase ng pagkakakulong. Ito, kasama ang nakakatakot na paglilinang ng ancient god ni Zhao Fang, ang naging dahilan upang siya ang unang sumuko. Ang isang taong nagsusumite ay mayayanig ang mga desisyon ng iba. Gaya ng inaasahan, isa pang boses ang nagsalita. Ako rin. Ang quasi-god na ito ay kabilang sa parehong pangkat ng unang quasi-god. Pagkatapos, 5 pang tao ang piniling magpasakop kay Zhao Fang. Walang kwenta. Malamig na umungol si quasi-god Zifang, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Napakabait ng pagpili mo. Higit na mabuti ang pakikitungo ko sa iyo kaysa sa mga pangkat na dating kinabibilangan mo. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Sa isang pag-iisip, kinuha ni Zhao Fang ang kanyang sarili at ang mga taong ito mula sa palasyo. Ang mga taong naiwan ay nahulog sa tahimik na pag-iisip. Sa Ancient Dream Realm, ang 7 tao ay dinala sa Blood Flame Killing Race. Itinanam ni Zhao Fang ang Dark Heart Seal sa kanilang 7 kaluluwa. Sa hinaharap, lahat kayo ay mananatili dito. Walang plano si Zhao Fang na palayain sila sa labas ng mundo. Ang Blood Flame Killing Race sa kanilang orihinal na anyo. Anong klaseng lugar ito? Gulat na sabi ng isang True God expert. Ang Wild Ancient Secret Dimension. Si Zhao Fang ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti. Paano ito nangyari? Naramdaman agad ng 7 ang pag-short circuit ng kanilang isipan. Paano sila makikita sa Wild Ancient Secret Dimension? Matapos ibigay ang 7 tao at isang bahagi ng intent crystals kay Zhao Wan, umalis si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Sa pagbabalik sa spiritual race, muling itinago ni Zhao Fang ang kanyang enerhiya, kahit na gumamit ng God Sealing Stone upang i-seal ang isang divine stage. Si Zhao Fang ay kasalukuyang naninirahan sa isang palasyo na sadyang para sa mga core disciple. Kahit na ang spiritual race elders ay hindi pinayagang mag-scan sa lugar gamit ang kanilang divine senses. Paglabas ng kanyang palasyo, nakasalubong niya ang isang inner disciple na nakatayo sa tabi ng kanyang tarangkahan. Sa sandaling makita ng inner disciple si Zhao Fang, sinabi niya kaagad kay Zhao Fang kung ano ang nangyayari at kumuha ng malaking stack ng mga imbitasyon. Matapos ipaliwanag ang lahat, umalis ang inner disciple. Ito ay lahat ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang mga pangunahing paksayon. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Zhao Fang nang isara niya ang gate ng kanyang palasyo at itinapon ang mga titik sa kanyang interspatial dimension. Hindi ako dapat magpakita ng masyadong maraming sa ngayon. Ang mga paksayon na ito na bumisita sa spiritual race ay malamang na hindi pa umalis. Aalis muna ako saglit sa spiritual race. Maaari ko ring ibalik si Zhao Wei sa lugar na ito. Ginawa ni Zhao Fang ang kanyang mga plano. Noong gabing iyon,
Nag-message si Zhao Feng kay Zhao Yufei na nagsasabing aalis siya sa spiritual race para sa isang spell at hindi na siya kailangang mag-alala. Pagkatapos, sa tulong ni Kung Dai, iniwan ni Zhao Feng ang spiritual race nang hindi na alarma ang sinuman. Pagkatapos umalis sa teritoryo ng spiritual race, nagsuot si Zhao Feng ng puting belo at nagsimulang maglakbay. Sa bagay, masyadong halata ang kulay ng buhok at mata niya. Makikilala agad ng sino mang nakakaalam kung sino si Zhao Feng. Ito rin ang dahilan kung bakit siya humingi ng tulong kay Kung Dai upang umalis sa spiritual race. Malapit sa panlabas na gilid ng spiritual race, ang Ancient God Knight Dragon at ang kanyang grupo ay naghihintay sa buong oras na ito. Hindi ka maaaring manatili sa spiritual race magpakailanman. Ang Ancient God Knight Dragon ay may malamig at madilim na mukha. Ang Spiritual Race at Violet Night Hall ay parehong 5-star factions, at may 3 zone sa pagitan nila. Kahit napatayin niya si Zhao Feng, walang gagawin ang Spiritual Race sa Violet Night Hall. Sa karamihan, hihingi lang sila ng kabayaran. Kung ikukumpara ang kabayarang ito sa pagpatay sa isang henyo tulad ni Zhao Feng at pagkuha din ng 5 kulay na palasyo at pagliligtas sa mga tao ng Violet Night Hall, ang pagpili ay agad na malinaw. Senior Night Dragon, nagre-react ang instrumento sa paghahanap. Sa araw na ito, nakatanggap ng mensahe ang Ancient God Knight Dragon. Sa wakas ay umalis na siya sa spiritual race. Isang masayang ngiti ang ibinigay ng Ancient God Knight Dragon. Lumabas ka. Pagkatapos magpadala ng mensahe, gumamit ng instant movement ang Ancient God Knight Dragon para umalis.